Hi guys! Wow, sorry. Welcome back sa aming podcast na pinamagatang Life Unfiltered! And again, it's me, Greg, and I'm with Rich! And I'm Michelle. Wow, Michelle pa rin. Pinanindigan niya yung Michelle. Bakit ba? Bilang mech po talaga siya sa amin. Anyways, guys, so thank you nga pala sa mga nanood ng ating first episode, guys. Grabe, nakita ko. Oo. Sorry, umabot ng 20 plus. 20 plus. Feeling ko tendon ka mag-anak ko. Ako yung pipitong follower ko. Anyways, thank you po sa lahat na nanood and sa mga nag-comment din. Thank you so much. Thank you so much. Alam mo naman nag-comment ko na. Hindi, meron sa akin. May nag-PM sa akin. Ako din, nag-PM sa akin yung mga friends. Tsaka yung mga gusto pang jumoy, like sila Carlo, ba nasabi mo? Carlo. Shout out kay Hi, Carlo. At sa aming iba pang beshi. At sa mga beshi namin nahihiya sa likod ng camera. Yes. Wait, videohan ko. Pakita mo to sa clip. I hope makasama natin sila. Diba? Yes. Yes. Nag-iipon More sila wine pa. Sasama pa sila na. ng lakas ng loob. Tulad nito. Chares. Sana ano sila nung lakas ng loob nung kasama namin yan. Nino. At kapal lang apog. Chares. Anyways, guys, for this episode, nabasa nyo naman siguro sa title ng episode na to, ang pag-uusapan natin ay adulting. Adulting. Wow. Adult na ba talaga tayo? Habang ginugulat ako ni Sky dito sa ilalim. Diyos ko si Sky. Anyways, guys, so our first question, meron tayong magtatanong sa likod ng camera. Let's go. Alright, first question for you guys. Wait, ang taray. Napaka-formal. Napaka-formal. Okay, go, Ang ganda ng boses ni Nolan doon, ah. Okay, first question for you guys. What was your biggest "so this is adulting" moment? Ay, lalim. When did you realize that you are already adults? Ikaw muna, te. Oh, Jack and Paul, maiba tayo. Okay, for me, ako yung moment na adulting ko, siguro yung nafe-feel ko na may responsibilities na. Yes. Diba? Yung parang sabi ko, ay, kailangan ko nang magtrabaho or kailangan ko nang gumawa ng something for me to like sustain my living. Diba? Not only being a son of the, kasi siguro na sa mga nakapanood nito guys, nasabi namin before like yung sa intro namin na as for me, I'm already like more than 10 years na as son of W. But not only here, sa Pinas pa lang, nag-start na ako mag-work ng very, very light. Doon pa lang feeling ko yung start nung na-feel ko na parang, ay, eto na yung start ng adulting. Na parang, I need to do something just to sustain my living. Yung para sa akin yung moment na, ay, eto na yun. Pa-start na yung adulting moment at life ko. How about you, Rich? Siguro ako may stages siya. Wow. Kasi merong, parang butterfly pala. Kaya nga. of course. Unti-unti naman. Meron siyang preparations to yung proper adulting. Kasi prematurely, for example, pag isang tao, pag isang tao, for example, after, for example, high school nasa province and then mag-aaral ka ng college na mag-isa ka lang sa isang lugar na wala kang kakilala and then mag-isa mo lang. So, feeling ko doon mag-start different types of adulting. Yung siguro first phase ng pagiging adult. Kasi you will be responsible for your own pagkain mo, yung sarili mo, kung paano mo babudgetin yung allowance mo and all. Yes, exactly. Siguro yung independence medyo correlated sa pagiging sa adulting na part. Yun, prematurely, from siguro nung college, yung pag-alis ko ng province papuntang college, dun siya nagsimula. So, ibig mong sabihin nung college, hindi pa ako adult doon. I mean, like, in siguro preparation, parang, meron siyang phases. Phases, yan. Ng pag-adulting. Pero the question kasi is, diba, parang, what's your parang moment na na-realize mo? Kasi, moment pa rin siya, pero, in preparation of nung proper adulting, kasi for example, at least nagiging responsible ka na at an early stage, pero at that time, hindi mo siya na-realize as adulting. Correct? Kasi, pero pag when you grow old, pag na-realize mo siya, yun na pala yun. So, kaya pa tinatanong mo kung kailan. So, nag-start siya from hindi kung kailan nagtrabaho ka na, may sahod ka na, para lang makapagbayad ng bills and all. So, feeling ko doon siya nagsisimula talaga ang start. And just to echo on that then, I think adulting comes to us at different stages of our lives. Parang hindi siya always at a certain age. You cannot gusto ko na maupo dito si Nolan. anticipate it. Kasi parang tayo merong big brother dito. Sino ba yun? Sorry guys, kasi ngayon medyo nahihiya pa si Nolan. Umupo katabi namin. Pero in time naman, for sure, feeling ko, mag-face reveal po siya. So, abangan niyo po yun sa mga susunod na episode. Comment down below po kung sino gusto makita yung face ni Nolan. O, ikaw naman sagutin mo yung adulting moment. Siguro, I have, same sentiments din sa inyo. Pero, like,
si Mima, totoo, parang adult na rin ako nung nandito ako, pero hindi pa ako ganun ka-mindful na talagang, adult na talaga. Pero nung na-realize ko na adult na talaga ako, nung nagkaroon ako ng mga responsibilities sa family, like nagpapaaral na ako, yung mga ganun, dun ko naramdaman yung way ng adulting. So, yeah, that's it for me. Oo, pero kasi, parang ang adulting then it comes with aside from responsibility, it's also fulfillment, 'di ba? Na parang happy ka, na-fulfill ka when you provide. Yes. Adulthood. So feeling ko ganun siya. Kayo guys, ano ba para sa inyo ano ba yung moment nyo for adulting? Paki-comment lang niyo sa baba, babasahin namin. Si Ate Mau kaya. Anyway, hindi ko may share si Ate Mau. Gusto ko sana marinig sila, kaso nahihiya talaga sila, guys. Sorry guys. Oo, next time tayo pag-uusapan yan. Next question natin sa ating adulting episode, Nolan. Alright. Moving forward, your second question. Here it is. Sorry, hindi ko kinakaya yung sinola. Parang kayo Miss Universe ito. Okay, go. Ito na. Which childhood expectation about adulthood turned out to be a total lie? Again, can you please repeat the question? You have 30 seconds to answer the question. Sige. Okay. Which childhood expectation about adulthood turned out to be a total lie? Bakit, partner? Kasi diba, parang nung bata pa tayo, alam mo yung feeling na, yung thought natin about adulthood na parang, pag nakatapos na ako ng pag-aaral, pag malaki na ako, ganyan, meron akong freedom to do anything that I want. Tama. Pero Diyos ko, di ba? Tama. Kala lang po ninyo yun, di ba? Kasi, yun nga, malaki ka na, kala mo talaga free ka na to do whatever you do, you can do whatever you want. Pero, syempre, nandun na ngayon, di mo na isip na may mga, magkakaroon ka ng responsibilities, obligations. Tama. Mas lalo kang kailangan mong i-prioritize yung mga dapat mong gagawin. At yun nga, yung freedom na sinasabi, yes, meron, pero not totally, di ba? Agree ba kayo sa akin? Yes. Di ba? Ayun yung pinaka para sa akin, parang kala mo, nung bata ka, may freedom ka na pag adult ka na. Pero, guys, it's a freaking lie for me. Yes. I don't know if you agree, guys. Ako agree ako sa'yo. Ano nga yung tanong? Gusto ko yung, yes. Nalaan pa kita nung ulit. Seryoso ka ba? Agree siya na agree niya, alam talaga. Hindi, ako, for me, Parang nag-iisip pa siya, bakit ako nga wala pa ako na. Nag-wait lang kasi nakita ko kasi siya nagagantuhan kami. Ikaw muna. Nawala tuloy yung mga thoughts ko. Tawag dito. Sige, Meg, ituloy mo yan. Siguro, sige, go. Ako, no one prepares me na before nung bata ako, ang nabibigyo ko talaga sa mga adult na is like, put together. Alam mo yun, yung parang, alam na nila lahat. Like, na-figure out na nila yung buhay. So, siguro ayun yung malaking misconception for me. Kasi nung ako na adult, like for example, 30 years old, feeling ko, ano na yan, successful and everything. Pero nung nandun na ako, sa age na yon, yung parang, feeling ko bata pa rin ako. Parang feeling ko teenager pa rin ako, na 30 years old. Ganon, ha? Wala. Wala pa rin. Lumilipad pa rin yung isip. So ganun yung feeling ko, na parang, okay lang din pala right now, na hindi naman talaga put together at the certain age. Na parang life is like a book nga, diba, sabi. Na, ano na nga kasi yung tanong na sinasagot mo ba? Ano yung tanong? Pasok ba dun sa tanong? Guys, para lang sa kalaman nyo, sinasabi sa akin yung kanina. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam ang sagot. Kaya nga, actually, hindi ko pa rin gets yung tanong. Nawawala ako sa tanong nila. Meron diyang explanation, wala pakibasa. Caveat lang, guys. Okay. They don't know these questions beforehand. Yeah. Very impromptu ko. Kasi nga sabi dito, we all thought adulthood equals freedom. Turns out, it's freedom with receipts. Dive into childhood fantasies like, I'll eat ice cream for dinner versus acid reflux reality. Next question na. Tara sa next question. Hindi, ganito na lang. Nung bata ka, ano yung point of view mo sa mga, ina-expect mo, di ba kasi lahat naman tayo siguro dumating sa dream na, gusto ko maging matanda na ako. Gusto ko na lumaki. Wala siguro akong ganyang moment. Ang tagal na kasi. Ganyan po tumanda. Oo, ang tagal na kasi hindi ko na maalala. Wala akong maalala ng ganyang incident. Bali 5 decades at chat. 1970. Charot. Okay, next question na lang. Sige, okay lang naman. Dahil dyan, ikaw una sasagot. Sige, ano bang tanong muna? Siguro magbigay ka naman Go Big Brother. Baka may pumasok mamaya. Sige. Number.
Sabi dito, why, okay, complete maybe the sentence, no? Why didn't anyone warn us about, now that you're all adults, complete the sentence, why didn't anyone warn us about? Anda? Na, parang bakit Bakit walang walang nag-warn nag-warn? sa atin na ano, Adult ka na, oo. isa na. Well, mag-well na naman ako. Feeling ko kasi, they wanted us, these adults na nakakausap natin nung bata tayo, gusto nilang ma-experience natin on our own. For example, hindi naman i-spoon fed sa atin yung kung anong though may matututunan tayo sa mga advices and experience nila, pero at least gusto pa din nila na, for example, kung ako, sasabihin ko sa bata, mas gusto ko ma-experience niya pa rin yung hurt, lahat ng mga, kasi when he grows up, mas lalaki siyang mas malakas. Alam mo yung, hindi lahat bigay sa kanya. Kasi na-experience niya lahat. Kasi kailangan niya ma-experience, hindi for him to know kung To ano yung grow. feeling. Alam mo yung lahat na experience niya. Tama. Kasi doon ka lang mag-grow, mabibuild mo yung sarili mo and everything. True. Experiencing yung ganong like hurt, and difficulties, obstacles, lahat. Malaman mo kung mainit ba yung tubig, mga ganon. Ay, ikaw. Ikaw muna. Ikaw na, Min. Ikaw na. Hindi, ako naman, siguro, mag-agree lang ako sa sinabi ni Mima Rich doon. Yung, habang bata ka nga, syempre wala sa'yo magsasabi na ganito ang ma-expect mo paglaki mo. Kasi parang, for me, ako, personally, I mean, hindi mo naman actually masasabi sa isang bata na ganito dapat ang ma-expect mo pag lumaki ka na. Kasi, tama yun, iba-iba kasi yun eh. Mas mabubuo ka in terms of yung pagkatao mo, kung may experience mo like yung pagkakamali, yung mga tama mong gagawin, yung mga decision mo ba sa buhay, doon ka mag-grow talaga. I agree talaga with you, Rich, doon. So, talagang wala, di mo masasabihin yung isang bata na dapat ganito ka, dapat ganito gagawin mo, di ba? At saka, magkakaiba rin kasi tayo eh. For example, the same experience, magkakaiba ang reaction ng bawat isa. Yung individuality. Kung paano mo na iba-iba tayo mag-react sa isang bagay. True. O, ikaw naman, Mi, sumagot ka. Siguro sa akin, not I'm saying na, okay, sige. Siguro yung sa akin, walang nag-warn sa atin na hindi pala ganun kasaya maging adult. Like, kagaya nung, actually, kung hindi nyo natachat, hindi naman super sad, pero kasi nung bata tayo, parang ang carefree lang natin. Alam mo yun, wala tayong responsibilities. Sobrang saya lang natin. Laro lang tayo, gigising. Alam mo yun, wala tayong other worries. Unlike now, gusto man nating sumaya, pero calculated na yung moves natin. Kasi at some point, baka, if we push this thing, baka naman mamaya, may, alam mo yun, like dominoes, baka may maapektuhan kapag ginawa mo yung ganitong things. Kasi mas nag-iisip ka na eh. Mas aware ka na. So, siguro... Gusto ko yung mga umiikot ang mata. May patirik-tirik pa na mata. Marami kami dito ngayong May mga audience kami dito, guys. Yes. Marami kaming audience. Okay. Marami naman. Anyway, so feeling ko, hindi naman sila sinasabi ko na hindi ako masaya or tayo masaya kasi adult na tayo. Mas feel ko lang na nung bata tayo, mas grabe yung happiness natin kasi wala tayong iniisip pa. Kasi when we were kids or younger, we have this sense of invincibility, diba? Like we can be as reckless as we want. We were never warned about you have to take care of your health, your knees would hurt, your back would hurt, your neck would hurt. Take care of your health, your finances. Bawal na yung taba. Bawal na yung sweet. So, alam mo yun, those little things are also your happiness, counted as happiness. So, mas siguro, mas sad na. Sad in naman, not in the bad side, pero in more careful way. Yeah, that's my thing. Yeah, I agree. Discipline comes with maturity. Gusto ko yung side comment. Kuya, grabe. I love it! Nolan! Gusto ka talaga namin makaupo dito. Okay, makasama. let's go to our next question, guys. All right, question number 4. Do you feel like a real adult? And what even defines that? How can you say, or do you feel like you're an adult already? And what defines an adult? The surgery. Ikaw ba gusto mo? Ikaw naman mauna. Diyos ko lagi. Siguro yung responsibility that comes, yung may maturity din. Kasi when you think about your responsibility being an adult, not only for yung sarili mo, but mas importante sa ibang tao. Doon siguro dumadating na, kaya ko sinabing may maturity level na. Kasi nag-iisip ka na ng kapakanan din ng iba. Correct. Hindi lang madalas yung sarili mo. So yung responsibility mo for yourself, sa ibang tao, medyo it covers everything na. Yes. So ikaw, gusto mo bang magsalita pa ako? Ano nga yung tanong? Do you feel like a real adult?
and what even defines a real Parang adult. tinatanong mo, parang nafe-feel mo namang adult ka na ba talaga or what? So, given na being an adult, yung mga bills, yung mga payments, itong mga responsibilities natin sa families natin, that's given. But apart and deeper than that is our being maturely responsible sa lahat ng commitments natin and all. So, feeling ko ganun siya. Ikaw? Siguro, ako ba? Okay. Siguro, ay, may mic pala ako. Siguro sa akin, na ngayon na feel kong adult na ako, nung meron akong mas batang kapatid na nag-look up sa akin. Feeling ko na parang hindi naman totally na-idolize, pero parang, parang she wants to follow my footsteps as well. So parang, Diyos ko, pakilala mo sa akin yung mga kapatid mo. Let's wind Oo. Iwabar natin. Oo. May iba ka pa pwedeng sundan. may other pang kapatid. Oo. No, I mean, like for example, sa social media, I don't post yung mga something na feeling ko baka mamaya someday kapag nakita ng younger siblings ko na parang, ay, bakit ganito si ate? Alam mo yun, I want to be a role model. Model? May W ba yun? Role model. Okay. Yan. So parang feeling ko, dun ko na sense na, okay, adult na nga ako kasi may naglo-look up na sa akin. So, yun yung for me. Well, ako naman, siguro, besides doon sa sinabi ni Rich kanina na na-feel mo talagang adult na tayo or ako, personally, yung meron na nga tayong responsibilities, obligations, like for example, yung sa pagkabuhay natin dito sa mundo. Ang isa pang na-feel ko, very, very light lang naman. Yung parang, yung may mga mas bata ako nakikilala. Tapos na-feel ko, tinatawag akong kuya, tito. Sabi ko, wait lang, pero hindi ko pa feel. Tapos minsan na-realize ko, ay, ando na pala ako. Hindi naman sa ando na. Alam mo yun, parang na-feel, ay, matanda na pala talaga ako. Yun na-feel ko talaga, talaga. So talaga, sa edad din pala talaga. Tama. Yun talaga na-realize ko na adult. Sisegunduhan ko kasi before, na nandito, bago ako sa UAE, laging ako yung ate, yung mga ganun, Oo, mommy. diba? Ngayon, may mga tumatawag na sa akin na, ate, kaedad lang kita. Diba? So, 5 years ago. kayo diba, ganun din? Oo. Grabe. Yun, tama na. Tapos may natatandaan na sa edad mo. Oo, pag sinabi mo, ay, tanda mo na. Ha? Correct? May Diba? narinig ako, ang tanda na nun ni ate, parang 29. Uy! Dahil dyan. Saka just to piggyback on what was discussed, no? Parang your family, your relatives will make you feel old as well, di ba? Tinatanong ka nila, when are you gonna get married? Parang, kailan mo kang bibigyan ng mga apo? Ako daw. So, yeah. Kasi ako ganyan. Ako sinasampal ko agad. Okay, good. Yeah. But I guess it comes with their generation. Oo, tama. Medyo talaga sila brusco eh. Okay, coming to our next question. What's the most random adult responsibility that stresses you out? Ay, gusto. Ano yung nakapagpa-stress sa inyo now that you're adult? Hindi na tayo lalo sa Ako. Ay, sige, sorry, ito ba? Tumas ka na kami na una ka. Siguro yung nakakapagpa-stress sa akin ngayong adult na ako is yung mga expectations. Nakailan ka magpapadala? Oo. Na parang 29 na. Katapusan na, charot. Hindi, siguro sa akin yung mga expectation na hindi naman yun talagang ginawang standard ng family. Pero kasi, ayaw mo rin silang mabigo. Alam mo yun, na parang gusto mo kasing mag-provide eh. So, yes. Alam mo yun, hindi ka nila pinupush, hindi ka naman, I'm thankful kasi ganun yung parents ko. Pero as a child na pinalaki din nila na, alam mo yun, binigay din nila yung best nila for me. Gusto ko rin give back. Mag-provide. And now siguro, yun yung nagiging number one stress ko kasi gusto ko yung best for them. Alam mo yun, gusto ko yung best. Yung mga hindi ko na-experience before, gusto ko may pa-experience sa little siblings ko. So, ay, sorry! Wala! Wala, ano ko kasi yung question, nakaka-relate ako na. So, parang feeling ko, yun yung lang. Sige, ikakat ko na. Kasi, pero din just to not generalize, meron din mga kaedad natin na lumaki na malayong loob sa pamilya. Oo, hindi ko naman nilala. I mean, iba-iba naman tayo ng upbringing of course. Ako, nag-ano lang ako, I'm just saying this because this is my own experience. Yes. So, I'm not saying na ganito yung experience ko, then it should be like yours as well. No, not like that. I somehow second that. Second!
Kasi nga, first, second. Hindi, nag-agree naman ako doon sa sinabi mo, like, expectations to provide more to your loved ones, not just for your family, Hindi naman diniman, pero gusto mo. Oo. Pero somehow, ako sa akin, it's a personality thing. Like, ako personally, Oo, kung magpapastress ka sa expectation ng iba, not only your family, talagang maapektuhan ka bilang tao, not just being an adult, diba? As a person. Tama diba? naman, tama. Pero ako talaga personally, somehow, natutunan ko na yung parang kebs, deads. Parang ganun. The art of being kebs and deads. The art of giving, not giving a F parang ganun. So yun, ang nagpapastress nga, yun nga, sabi ko sa kanya, nagsasecond din ako sa sinabi niya na parang, yung expectations, hindi, sabi ko, very light lang. Yun nga din. Yung mga kapitbahay mo na nakakalubong. Pero sabi ko slide na nag-agree ako sa kanya. Pero yung may isang side din sa akin na parang, ay, dead man na. Parang ganon. Pero diba? may iba pa. Ako, kung slide lang. Bali, may taxi ba nag-iintay dito? Sige, Mi, ikaw na muna, Mi. Medyo contradicting kasi. Yung sinasabi mo. So, nagkakampihan tayo dito. Joke lang. Para sa akin, ako, This. hindi ako. Kayo. It comes within me. Yung nagpapastress sa akin bilang adult is parang ganun pa rin naman. Yung parang gusto ko pa, kahit walang stress factors from outside or from other people, gusto ko sa sarili ko na, ay parang gusto ko mas mag-provide pa like sa family ko, sa loved ones, parang ganun. Tama. So yun pa rin. Ako sa akin siguro yung mga neighbors na, uy, nakauwi ka na pala. Pasundot. Yung mga Sorry! Sino Uwi ka na pala pasundot. Kay Charles. Feeling ko wala, Charis. Hindi kasi, totoo, di ba? The less you care about what other people will think of you as a person being an adult, the less na parang wala kang ini-stress sa buhay mo. Kasi if you think about that, then you add up to your stress sa buhay mo. Di ba? So, para mabawasan natin yung stress. So, more on advice yan. Pero wala kasi. Pero sabi ko wala nga. Okay, wala masyado siguro. Siguro yung mga very light lang. Na yung ibang tao, yun nga, kung iisipin ko again, yung sasabihin ng ibang tao, oy, pag matanda ka na, sino mag-aala? Ayaw, may mga ganong tipo. Tama. Diba? Yung mga ganon. May follow-up question sa'yo, Mi. Bakit may tanong ka? Baka nasasabi mo yan siguro dahil sa estado ng buhay mo sa ngayon. What if mag-isip ka like way back? Ano ba yung, meron ka bang na-stress bilang adult ka na? Way back ha? Hindi yung sa state of your life right now. Ba't naman iisipin again yung way back? Pero again, sige. Just point of discussion. Sharing of experience. Siguro, pareho naman eh. Siguro kung phase of your adulthood, of course, meron ka mang pagdadaanan. For example, nung time, for example, na nawalan ka bigla ng trabaho dito as an OFW, yung responsibility. Siyempre, ganun yung tipo ng ganun. It's just a stress because being responsible na kapamilya tapos na magpa-provide ka sa family, bigla kang nawalan ng trabaho. Things like that. So yung mga ganun, doon adult na ako na part. Pero gaya ng tanong mo, at this point in my life, na gaya ng sinasabi ko sa'yo, kasi as you grow na naman, kasi habang tumatanda ka, dapat nag-level up ka din. Hindi ka na nagiging stagnant sa buhay mo. It's either magstay ka where you are or gumanon ka, mag-grow ka as a person, financially, intellectually, lahat na spiritually, lahat ng all aspects of life. Kung hindi, edi lalo kang ganun, gaya ng sasabi mo, iisipin ko lagi kung anong keme ko sa past, isipin ko lagi, yun nga. Kaya at this point, dumating na ako sa point being an adult na means it's you care about yourself. Yung self-love. And we are so happy for you. Parang you choose, siguro, pag ganyan na din yung edad ko, charot lang. Yun lang siguro, minsan kasi, you have to, yung discernment ba sa mga bagay-bagay na nangyayari. Yung sa mga bagay-bagay na nangyayari sa'yo, dapat alam mo din kung yung mga learning lessons and everything sa mga bagay. Otherwise, wala kang matututunan. And you will stay on that track. If vicious cycle na pag hindi mo siya natutunan, nandun ka rin, maiikot ka lang doon na hindi ka natututo. Tama. So, pag nalagpasan mo siya, then grow, build yourself, and then, yun, dadating ka sa point na, alam mo, step by step kasi. Yes, lahat may step by step. I agree. So, yun, walang mag-stress out sa'yo kung you know kung saan ka nag-stand sa buhay mo. Tama naman. Kung confident ka sa sarili mo. Lahat mga ganyan, pati in terms of work. Hindi lang sasabihin natin sa pamilya natin, being an adult, even sa workplace natin. Diba? Minsan kasi, alam naman dito sa ibang bansa, we think, masyado tayo nakikare sa sasabihin ng co-worker natin, lalo na kung kapwa natin Pilipino. Di ba? So, alam nyo yan, guys. Tama. Kasi, I really agree kasi, parang it comes with, lot of experiences before you reach that kind of mindset.
Alam mo yun, parang si Rich hindi naman yan biglang nagising, ganyan na kagad yung mindset niya eh. Of course, may pinagdaanan yan. And then, parang nakuha ng topic nila. hindi, but No, we just admire we the level just of your admire. mindset. Na parang kasi ikaw, you don't give an AF na, diba? So, parang, ang sinasabi lang namin is, for us then to have that kind of mindset, we have to, of course, experience those experiences na magbi-build up sa atin to be tougher, to be wiser. Because I believe, at the end of the day, experience is the best teacher. Exactly. Thank you! Can I hear that? Okay. Saka as people on similar paths to growth, I think we have to choose which things should affect us. Diba? Yes. Kasi Tama. pag hindi, it will just consume you. Correct. Yes. Papaapekto ka sa lahat. Yes. You choose your battle. Exactly. Next question. Okay. Ay, gusto ko to. Is adulthood lonelier than you expected? Yes. Ano ulit? Because as kids, diba, we always wanted to grow. We want to be adults. But now that you are all adults, is it lonelier than you've expected it to be? Malungkot ba na now adults na kayo? Without comparing it dun sa childhood. Hindi, comparing nga eh, kasi as an adult na eh. So, Adult you're ka na. comparing Anong it nung ulit? bagets ka. Lonelier. Is it Oo. lonelier than you've Comparison. expected it to be? Lonelier. Expectation mo lang naman ng adulthood eh. Siguro, meron May na akong commentator. sasagot. Yeah, siguro, the lonelier in a sense na parang at this point, mas marami kasi tayong responsibilidad. But it's not about that again. For you. Yes, for me lang personally talaga. Ako naman, I'm talking on behalf of myself alone. So, walang ibang ano. So, in my stand again, kung titingnan ko siya, being an adult at this point in my life, if sasabihin, kung tatanong mo sa lonelier ba, kung yung expectation ko nung at this age, feeling ko, yun nga, parang, depende din naman sa pinagdaan. Oo, meron din siyang pros. Hindi ko sasabihin yes, hindi ko rin sasabihin no. Kasi, yun, kung balanse ang buhay mo. So, you experience both ends, both worlds. Exactly. And then, yun ang yun ang mystery of life. Yes. Hindi pwedeng eto lang, hindi pwedeng eto lang. So, I would say, na ganun lang siya kasimple. Parang agree naman si Greg sa next question. Yes! No. Very, very short lang. Ako, for me talagang, you just know, alam mo dapat yung, alam mo yun, yung ibabalanse yung buhay mo. Yes. Hindi lahat papatulan mo, hindi lahat gagawin mo, alam mo yun. Yun lang. Ako naman, hindi, I mean, I agree, pero I have also my take on that. Parang ang sa akin is, yes, lonelier siya, kasi sanay ako kasama ko yung mga family ko, maingay, yeah, pero right now, ako na lang mag-isa, but peaceful, in a sense na I can do what I want, alam mo yun, independent na ako, I'm minding my own business. Siguro, that's my take, na parang, yes, lonelier, kasi wala akong makausap agad-agad, but mas peaceful ako sa sarili ko. Yung parang ganun. I know now what I want in life. Parang where I stand. Parang ganun. True. All right, going back to the questions. Ang formal ni Kuya. Ito na. Ito. I think this is a very commonly asked question. Pero this is one of the harder ones. What's one thing you thought you'd have by now but don't? Because we tend to compare ourselves to others' achievements, right, and successes. So what's one thing you thought you'd have by now but don't? Love life. Ikaw ba gusto mo? Ikaw, te. Grabe, parang pang-pageant talaga. Sino ba naghanda ng mga question na yan? Hindi, ako for me, yung siguro yung more stability. In terms of, diba? Nandito na tayo. Oo. Well, siguro, yeah, parang gano'n. Isa pa yun. Isa sa aspect yung financially. Physically, kumusta? Yeah, yun na pa, isa pa yun. Nandun na tayo sa physically. Oo, sumasakit ang mga likod, yung mga kasukasuan, lahat-lahat ng mga beshi. Ano nga yung tanong ulit? Tingin mo na now that you're an adult, meron ka na dapat. Dapat sa tingin mo yung ina-expect mo na dapat meron ka na, 'di ba? Ako sa akin yung stability nga in terms of financial financial stability and yung yun nga, yung Tama. Yung kala mo at this age abot mo Figure na. out mo na. Nakuha mo na. Pero wala eh. Ang buhay ay parang life. Yes. You keep on fighting kasi pag hindi ka lumaban at hindi mo pinagdaanan talaga yan, wala kang mararating. It will play you. Yeah. Pero oo, laban lang actually. Kahit may mga paghihirap and all and challenges sa buhay, go lang. Para sa akin, ako bilang personally, ako ganun ako eh. Parang, oo, may mga problems, but wala kang choice eh. Like, for example, like yung health-wise, lahat naman natin experience. Siguro, di naman kayo lahat, Beshi, or kayo, Beshi, nagkaroon ng COVID, di ba? Ako twice ako nagka-COVID personally.
yung time na yun, yung pinaka-lowest ko yun eh. Like, Ako walang especially yung diagnose. first ko, nung COVID, yung quick backstory lang, yung first time ko nagko-COVID is yung talagang pagkaputukan pa lang nung first time na magka-COVID, wala pang vaccine noon and all. Syempre, grabe pa yun. Oo, true. Grabe yung stigma. Naglalagasan ng populasyon ng Earth. Kala mo malalagas ka na talaga, di ba? Pag nalaman na may COVID ka, grabe yung stigma ng yun, tao. Na parang halayak. And we see naman yung side effects right now with Greg. So ako yun, back to the question, yun nga, isa pa yun. Laban lang, yun. Yun lang. Go. Ano nga yung question ulit? What's one thing you thought you'd have by now, but you don't? Siguro tawag dito, yes. Kagaya. We want more, that's why. Oo, actually, hindi ko pa rin alam kung anong gusto ko. Hindi ko, akala ko siguro, before, by this age, na-figure out ko na yung life ko. Siguro yun na lang, ulit. Kasi, as stability din, it comes with stability, financial, and whatnot. So, parang, akala ko before, nung 25 ako or 20 ako, pag nag-reach na ako ng 30 is, na talaga ako, very adult, put together, settled, alam mo yun, lahat na meron ng ganon. Pero right now kasi wala, kahit isa. Charot lang. So parang lang, ganun. Pero bata ka pa naman. I don't care naman. Bata ka pa. Oo. Feeling ko bata ka pa. Saka, I mean, okay lang din sa akin kasi ako rin naman, ang dami ko pang gustong gawin actually. Ang dami, parang every time, nag-iiba-iba yung mga plans ko, yung mga goals ko sa life, and gusto ko yun ma-achieve ng sarili ko lang. Ang mahalaga, you keep pursuing them. Yes, Yun yes. Ayun. Ikaw, me. Siyempre yan. Yes. Ano ulit yung tanong? Masasaktan ka. Hindi, kasi masyado kaming itutok sa sagot nung Oo, kasi naliligaw yung ang dami utak mong mo. pinasok, punta tayong COVID. Oo. Twice nagka-COVID. Mahirap nga talaga sagutin siya, di ba? Oo. Medyo mahirap. Parang hirap, parang Feeling ko broad. kasi meron na, pero alam mo, are we talking about Yes. material things ba? Hindi naman, for you, ano yun? Yun nga Feeling eh. ko kasi, Feeling yung mo sa meron na, question, pero based parang on the hindi pa. question, parang yun ang pinapalabas kasi nung Pwede in terms of career, maybe In love terms of life, career. or Okay, so at this point in my life, feeling ko, ano ba? Sa relationship ka mag-focus. Ayoko na. Okay, next question. Wow! Nolan. Next question po siya. Next question na lang. Kasi feeling ko, abang marami, hindi mo naman alam eh. At this, for example, at this point, meron ka nang nakuha. At this certain age, may nakuha ka ng gusto mo. Tapos, habang Thank you, Ate. meron ka na namang gusto. Correct. Wala So, Tama, yun nga. hindi yan natatapos eh. Oo. Hindi siya natatapos eh. Parang habang nabubuhay ka, meron kang True. dapat goal na kailangan Mm-mm. i-achieve. Otherwise, ano na lang, di ba? Sumuko ka na lang. Yes. Kasi Diba? ganun yun eh. Kasi if Dapat you stop lagi on kang something, curious yeah, di ba? Yes. correct. Lagi ka dapat may Curious. hinahabol na May dream oo. like that. Para na-ignite yung passion mo in life. Para lagi kang buhay. At least, Totoo. exciting ang buhay. Yes, Pag yes. meron tayong we're When we have something to look forward yes, to. exactly. At kung meron tayong pinaglalaban. Alam mo yung may challenge sa buhay natin. Yes, Hindi yung yes. laging, nakuha ko na pala lahat. Ano pang gagawin natin? Oo. Ano pang, what's our purpose in life kung sasabihin at this point in time nakuha na natin yun. And Tama. I thank you. Next question, please. yes. Saka each of us has endured something that we don't know if other people would survive, diba? And each of us has something that other people might be envious of. So to each his own. Okay, next question. What does having your life together really mean now? Ano ba yung But for ideal you, life? for you, ano ba yun? Ano yung ideal life for you right now? Right now, dali lang yan, Oh. di ba? Oh. Ikaw, go! Yes, ganyan. Ako kasi yung, for example, feeling ko sa side ko, personally kasi marami akong batchmate nung college na parang career-oriented, gusto nila nag-aaral sila and ganun. Pero ako hindi po as long as okay yung ganito at Oo. pag-provide, Grades mo, nagagawa mo oo. gusto mo, nagagawa ko yung lahat ng gusto ko. Like for example, I love traveling. So, yung tipo ng mga bagay na gusto-gusto kong gawin is nagagawa ko. And mga basta. Yung mga ganun. Tipo na parang so yun. Ano nga yun? Ano ulit yung question? Nasagot ko, di ba? Oo, parang you have nothing to prove, diba, to others. Yung question natin is, what does having your life together mean? Para po sa akin, having my life together means para sa akin, babalik ulit ako sa sinagot ko kanina eh. Parang ang daming Not sagot. giving a FUCK on what others expects of me. Diba?
parang, as long as I live my life based on what I want on how to live my life, not because how they want me to live my life, I'm fine with it. Diba? And because I believe yun. Ikaw naman, May. Ganon yun sa akin. Kind of same. Ang feeling ko din na ideal life for me is at peace ako talaga sa self ko. Lagi ko yung pinagdadasal na parang, siguro, not really entirely 100% na I really don't give a fuck because I do. Parang I'm a very sensitive person na parang I always think of what others. Feeling ko kasi yung sa edad mo talaga. Nandun ka sa stage na ganyan. I mean wala akong paki sasabihin nila sa akin bad kung hindi na if they don't matter to me. Pero if someone that really matters to me, parang I will feel bad if meron something na alam mo yun, Kasi they look after you, diba? They want you to improve as a person. Oo, gusto ko yun. Pero at the same time as well, I always pray na hindi ko kasi mapiplease lahat eh. Sorry. Alam kasi nila lagi tawa-tawa lang ako kay Charot. Pero hindi mo kasi mapiplease lahat eh. So ako, I always pray na lang na kung ako man yung bad sa situation or what, alam mo yun, magkaroon ako ng enlightenment or what, or pag-pray ko na alam mo yun, basta I find peace on everything. Tapos, siguro, financial din. Stability. Siguro, yung nakaka-travel ng bongga, alam mo yun, nakaka-provide sa family. Tapos, wala kang super stress, kundi puro happiness lang. Siguro, that's the idea. At health, of course, very important. Super, the health. Ayun lang, yun lang. Since galing ka sa operasyon. Galing sa operasyon, so now, mind your health, guys. Drink your water. Yes, it is our, what number yan? Last! Oh my God, last na. Last! Ang dami naman yan, Greg. Ilan ba yan? We are on Sige, our naban mo yung next question. 9 questions! Okay. Have your values changed since you've entered adulthood? Oh, yan ganda. I love it. Magtataas ako ng so of course. Go. Siyempre, gusto mo ba? In 1 minute, go. Mga 10 minutes. Just go, bilisan mo. Oo, naman. Sige, Siyempre, oo. kung hindi mo na-build yung sarili mo into much better person after mga experiences mo. So, exactly, walang growth na nangyari sa buhay mo. Exactly. Kasi being an adult, marami kang pagdadaanan. Hurt, saya, and everything. Family, friends, works, lahat, even strangers, even sa mga hindi mo kakilala. So, lahat yan factors, lahat ng makakasalamuha mo sa buhay mo through your entire adulthood, lahat yan merong aral na maibibigay sa'yo. So, sometimes people come and go. Meron mga tao na pupunta lang sa'yo for like, meron kang ma-meet na 2 seconds, 3 seconds, meron kang friends na for 1 week. Exactly. So, everyone, lahat ng tao mamimit mo sa buhay mo is being an adult. Lahat ng yan. Lahat sila, meron silang learning lessons. It's either na meron kang matutunan sa kanila o sila ang may matutunan sa'yo. Uy, very true. Sinabi mo yan sa akin before. Yes. This always ini-instill ko lagi yan sa mga tao. Na, lahat na kasi, they might hurt you kasi ma-realize mo yun eh. Na-preach niya yan sa akin. And then malalearn mo yung ma-realize mo yan habang tumatanda ka. Kaya pala, that's why. You get hurt by these people. Yes. Pero at the same time, you will thank them because they made you the person that you are right now. Right. And I thank you. Yan, go. Ikaw na, Mip. Ikaw naman. Mas matagal ano ka. nga yung tanong? Sorry, lagi ako nawawala kasi Values mo ba? Oo naman. Sobrang kalat ko ng younger age ko. Wala akong disposition. Sobrang lang ako, YOLO. Ano mo yun? Pero right now, yung values ko, sobrang nag-iba siya. Tapos yung... No. I mean, I value more myself. 'Di ba? Tapos, tawag dito, ang dami. Along the way, may namimit ako. Sige lang, Mi, go. Okay. Huwag mo kapansin eh. So, along the way, ang dami kong namimit na mga tao na nagko-contribute, kagaya nga na sinasabi ni Nima, 'di ba, na makakatulong sa growth mo. So, kasi we are the sum of all of our experiences combined. Correct. So, ayun, feeling ko, I'm really, yung mga nakakilala sa akin before, wala na silang access right now to me. Parang ibang-iba na talaga ako. Grabe naman friendship over. Hindi friendship over. I mean, I can confidently say na It made you a better person. yes. Yeah. Ako naman, yun kasi sinabi nila, I agree naman, diba? So yun lang. Okay na tayo doon. Kasi inubos na nila yung oras sa 1 minute. So, 10 seconds na lang yung akin. And then, yung short lang sa akin, you know naman that change is the only constant thing in this world. Kung hindi ka nagbabago, change is coming.
kung hindi ka nagbabago bilang nung kabataan mo hanggang sa naging adult ka, syempre, parang walang nangyari. Lalo na for a better you, better version of yourself. Yeah, parang, and beautiful. There's nothing sa'yo, di ba? Dapat mas maganda kung magbabago ka for a better version of yourself. So talaga for me, to answer that question, yes, of course, nagbago yung mga on how you react on things, yung mga pagdesisyon mo sa buhay, yung mga tingin mo sa buhay, on how you react sa mga tao, parang ganun. Tama, Kasi dati happy-go-lucky lang tayo, YOLO, pero bilang habang nag-adult tayo, dapat let's be responsible, di ba guys? Yes. At saka guys, please, sa mga beshing manonood sa atin ito, please guys, alam mo yun. Be mindful. Kahit bata pa kayo, practice on being responsible, di ba? Kasi, and learn from others' mistakes. Alam mo yun? Kahit sabihin natin mistake is the best teacher or experience is the best teacher. Pero kung alam nyo nang may ganito ang pwedeng mangyari sa mga gagawin nyo, ba't nyo pa gagawin yun, di ba? Exactly. Come on, guys. Think. Sobra. Charing. Think! Charing. Ako lang may ko-contribute ko lang. Hindi may tapos yung oras mo. Oo. Tama, sinusugundahan ko lang kasi nakaka-gain din ako ng mga hindi ko man na-experience. Tawag dito, pero yung mga experience na nila, na natuturo nila sa akin. Oo, yes, exactly. So, I won't do that na because napagdaanan na ng mga mima. Yes! Ganon. Oh. And to our last question! Yes, let's wrap it up! Our 10th question out of 100. Our last question. What's the unspoken pressure of being the adult in your family or in your community? Sino ba naggumawa ng question? Sige. Especially for the eldest kids, diba? OFWs, or those supporting families. What is that invisible weight that you carry? Ano yung pressure? Parang yung question, parang inaano ka na sagutin as, being as this, alam mo yung ganun na pressure na sa... Answer. We are unfiltered here. Yeah, kaso it just gives you... Kaya nga, oo. Hindi, pero I mean like the question, parang inaano ka niya na sagutin as, Piniperceive ka niya na. Yes, exactly, na nakafocus siya on answering. But it should be like that. Kasi the word pressure in the question pa lang. Because I think the Filipino culture, we heavily depend on our kids. Tapos. Saan nga ulit yung question? Charot. Hindi, sige, I mean, let's tackle it, diba? Hindi ba sabi, what's the unspoken pressure of being the adult in your family or in your community? Siguro sa akin, just to start maybe, being the eldest child in a family of 5, there is an unspoken responsibility, or we can call it pressure, to look after the family. My father has retired, my mother is running the house, diba? So, in part, I have to look over the family. So there's pressure. Nasagot talaga sa question na yan kasi. Which is, yeah. I mean, that's reality kasi. Oo. Hindi na kasi unspoken, pero yan na ang dun sa question na yun, yan talaga yung culture, yan talaga ang yan din being yung sa culture natin. Yan talaga ang sagot sa tanong na yun. Na otherwise siguro a better question would be or might be, there is a bill that's trying to be passed in the Senate, right? Na parang you have to be responsible for your aging parents. And if you're not taking care of your parents, you can face jail time, exactly. Criminal offense. What's your take on this? Go. Thank you for that very wonderful question, Nola. Bilang sa pagko-conclude ng ating episode for today's video, mga beshi, magandang tanong yun. Pag-usapan natin, since it's a very current event or current issue nowadays, and it's part of adulting na naman ng ating episode, natin topic sa ating episode na to, di ba? So yun nga. What's our take na lang about it, guys? Ako, para sa akin, hindi dapat siya gawing bill. Hindi dapat siya gawing bill. Kasi, yes, invoice. As Filipinos, kilala tayo bilang we're so family-oriented, with the values of strong family ties. I think for me, pag ginawa mo kasi siyang bill, gagawin mo siya because you're following a batas. Standard. Yung law, you're forced to do it, not because you're doing it from your heart, diba? Tama. Yung hindi mo siya ginagawang kusa, diba? There's the line of authenticity. Correct. Alam mo yun? So para sa akin, hindi dapat siya gawing bill, dapat gawin mo siya galing sa puso mo. Kayo naman, guys. I don't agree to it as well. Even though yung parents ko naman very talagang provider. Yeah, I don't agree to it because naniniwala din ako na meron ding mga person na hindi rin, I mean, may kilala din ako na mga malapit sa akin na
na hindi rin maganda yung yung upbringing, kumbaga, yung parents nila wala, neglect sila. Oo. So marami akong kilala din ganun. So parang for me, unfair yun for them. True. Siguro parang sa same experience ko na may provider parents, okay yun. Yes. Kasi parang lang yun, giving back, 'di ba? Pero sa mga tao na hindi naman pinalad, paano naman sila? May batas na parusahan yung anak para sa mga sa mga hindi nagpo-provide sa parents. Paano naman yung mga parents na hindi nagpo-provide? Hindi responsible yung parents sa mga anak nila. Hindi responsible. Ang anak hindi nila hiniling na iliwala sa riyaya, na sila sa mundo. Correct. So, bakit yun binibigay sa mga anak? Bakit tayo na lang, yung culture, Filipino culture natin, na nagiging taga-salo tayo ng responsibility ng mga parents natin, na we shouldn't be doing that. There are people who are just doing it to have plenty of children. Para retirement, di ba? Nagiging investment nila yung mga anak nila. Yes. Kasi mali ang focus ng bill nila. Dapat nag-focus sila dun sa family planning and all, exactly. Di ba? At saka dapat, di ba? Pero hindi nga na exactly ng masyado. Oo, napopromote. Pero kung sasabihin mo yung ganyang bill, ipapasa nila. Yun nga. Kung ma-force kang gawin ng isang bagay, hindi siya tama. Sa totoo lang. Kasi it puts a constraint on your parang free will. Yes, exactly. Hindi mo na siya ginagawa talaga as meron kang care dun sa tao and all. Kasi being a family, for example, kung pamilya mo yan, ibibigay mo yan kung meron ka. Exactly. Kung anong kaya mong ibigay. Paano ko yung bill yan? Meron kang certain amount na tapos hindi mo, pero may binigay ka pa rin naman. Diba? At saka what constitute enough, di ba? Parang, correct, exactly. Di ba? Paano sila maglalagay paano nagbigay ka tapos ang parents mo hindi pa rin happy? Paano exactly. Mayroon pa mga extremity ng parents. Wow! Grabe sa extremity na! Magdidemand pa, di ba? Which is medyo controversial. We know some. Pero, alam mo, yung sa tunay na, alam mo, pag okay naman yun nga, importante kasi sa pamilya is dapat yung upbringing ng parents. Doon pa lang sa umpisa, pagkabata, nung bata, guided na siya ng ganito. Alam mo yung values na ini-instill sa bata. Doon pa lang dapat pino-form na ang foundation doon sa bata kung anong klaseng values, paano siya i-mold as a person. Kasi sa kasi yung early stages of life ng isang tao, which is dun sa childhood, diyan talaga i-form ang values ng isang tao when he grows up. Saka lang siya nag-i-evolve ng mas maayos. Pero yung foundation pa rin, magsisimula pa rin sa pamilya niya. Ika nga nila, with children, you get what you give. Kaya nga with yun nga. Kaya, hindi. Ako to like to summarize everything that we said na lang regarding that issue is kung meron mang gagawing batas, for me personally, mas gusto ko lang yung responsible parenthood, 'di ba? Kung responsible yung mga parents natin sa mga anak nila, they will instill something, a good values, being a good character sa mga anak nila na at in time, in return, alam mo yung maibabalik sa'yo ng mga anak mo, yung mga dapat nilang ibalik sa'yo bilang parents, di ba? At hindi yun na kailangan gawing batas. Yun. Di ba? At saka, I see it as the government trying to find a way out of taking care of its people, di ba? The welfare of the Filipino people. Because it should be the government's prime concern, di ba? How the Filipino people are doing. Yes. So, may dadadag ka pa? Oo. Nawala na siya. Yeah. Nawala ako actually. Pero, I mean, yes, tama ka. Yun na. Okay na pala eh. So, tama na pala ako. Yun na yun eh. Anyway, napaka-importante ng welfare ng bata. Alam mo yun, yun yung nagmumold sa mga bata at very young age. Alam mo yun, 3 years old, yung learning ng utak nila, mas doon inulit niya lang. Oh. So, nasa bahay yan eh, diba? So, kung ang parents mo is walang kwenta, I mean, for siguro, ipatupad ng gobyerno is yung responsible, parenthood. Yun na nga. Inulit na kung kaya mo. Diba? Bali na summarize ko na kasi siya. Gusto niya lang din talaga kumuda mga beshi. Anyways, kayo mga beshi na nanonood ng podcast namin, ano rin ba ang point of view nyo sa issue na to? Comment down below and we'll happily read it. Anyways, guys, for this... What? Ang bilis! Balis ka pala mukha mo. Tagal na. Anyways, guys, thank you so much for this for watching this episode. 1 hour! And 1 hour! Yes, it's very interesting ang naging episode natin kasi we talk about adulthood, adult life, and all, how to be adults, what expectations. So again, I hope nag-enjoy kayo sa panonood ng podcast ito. Hanggang sa muli, ako po ulit si Greg. And I'm Rich.
And I'm Michelle. And, ayan, si Kuya sa Big Brother. At sa mga beshi natin dito, si Ate Lauren, shout out, si Cha. And Mag-ano naman tayo, mag-thank you Oo. tayo kay Nolan, kay Ate Mau. Thanks kay for Ate listening Lorna. and adding. Yeah, and si Mima. Si Mima manonood yan. Oo, Yes. manonood. Sobrang thankful kasi nandito kayo kasama namin. Support. And next support. time, makikita nyo na rin sila, guys. Yes, Hindi na sila sana, behind the sana. camera. So we're, Let's give them ano. Yes! We're so excited. Meg! Of course, thank ating you, birthday girl. Kaya thank kami you. narong ganap dito, guys. Anyways, until next time, dito sa aming podcast sa pinamagatang Live Unfiltered! See you next time. Bye! Thank you.